Sumainyo ang Panginoon. Maligayang Kapaskuhan po sa inyong lahat. Pakibagi na po ang inyong katabi na maligayang Pasko sa inyong mga katabi. So bahagi ng ating pagninilay, kung kayo nakasimba ng kahapon, ay bahagi yun na kung saan may magkaiba yung ating prayers at mga pagbasa sa araw na ito kaysa kahapon. Pero yung aking pagninilay ay halos din katulad ng kahapon. Binigyan pansin din po ng Ebanghelyo ni San Juan sa araw na ito na ipinamanig na sa pamagitan ng Jesucristo dumating ang pag-ibig. At yan ay ipinamanig ng buong kapal sa imahe na nakikita natin ngayon sa Belen. So yung Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito, mula kay San Juan, ay pagka-theological. Hindi katulad ni San Lucas. Kay San Lucas ay alin, bahagi yun, makatao. Sapagkat makikita natin doon yung alin, yung beden. Dito kay San Juan, sabi nga natin, ay abstract. Pero isa yung pinapahayag. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos na ipinakita ng Diyos sa Diyos na naging tao. Na nangyari sa Bethlehem ng Judea, sa piling ni Maria at ni Jose, sa loob ng isang sabsaba. Yung buong Bethlehem ay, sabi nga natin, kapag sa mapa, ay nung panahon ni Haring David, yan ay kasama sa Israel. Tulad nga po ng binanggit ko po sa inyo, nitong pagkatapos ng World War II, sa pamagitan ng United Nations Resolution na nag-create ng State of Israel and State of Palestine, ang Bethlehem ay napabilang sa State of Palestine. Kaya po, yan po yan 11 kilometers lamang ang layo. At mas malayo pa nga yung Santa Cruz. 30 minutes lang kapag magta-travel ka sa sasakyan. So bahagi yun na kung saan yan dito ninais ng Diyos na ipakita yung kanyang pag-ibig sa imahe ng Belen. Alam nyo, kahapon, December 24, ay 800 years, nagkamali pala ako ng bilang. Sabi ko nung kagabi ay 1,000 years. 800 years lang. Exactly. Yung simula ng depiction ng Belen. Yan ay pinasimulan ni Saint Francis of Assisi. So, exactly 800 years. When you pray sa harapan ng Belen, ay tatanggal din kayo ng indulhensya para po sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan sa araw na ito. At nagnanais sa amin na rin, makita natin yung mahalagang elemento
ng araw na ito. Una, pag-ibig. Ang Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos na mula pa ay nais na ipakita sa atin ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Sa pamagitan ng alin, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos para maging tao. At naranasan niya ang pagiging tao maliban ang pagkakasala. So bahagi yun na kung saan ay makita natin, ganun tayo kamahal ng Diyos. Hindi lamang si Maria, hindi lamang si Jose, hindi lamang ang bayang Israel, ngunit tayong lahat, ikaw at ako ay mahal ng Diyos. Bakit? Dahil siya ay naging tao para iligtas ka at ako. Biro mo yun, Diyos na ay naging tao pa. Bagay na kung saan ay pagkakataon para iparamdam lamang sa atin yung kahalagahan ng kanyang pag-ibig. At nawayan yun ang pagkukutan ng ating pagkilos sa pagtahak natin sa daigdig na ito. Kasi kung minsan makita natin may mga taong masigasig, masipag, kumikilos, nais na na umunlad, pero yung motivation ay hindi pag-ibig. Kung minsan revenge. Kaya gusto kong magmayaman para ako makaganti. Hindi pag-ibig yun. Nais ng Diyos natin, nawa yung pagkilos natin ni gawa ng pag-ibig. Napakahalaga po. At saan natin higit na makikita yan? Sabi nga po natin charity begins at home. Kaya nga yung image na ipinamanig sa atin ng Belen image ng pamilya. Hindi yan image ng ng putok sa buho. Katulad ng Pilipino na ang tao ay nagmula na lamang sa buho. Hindi. Sa loob ng pamilya. At sabi nga natin, ang bawat pag-ibig ay hinuhubog sa loob ng pamilya. Sa pangunguna ng ng mga magulang. Ang bahagi na sa loob ng pamilya, lumalin tayo sa pag-ibig. At yung pag-alalim natin sa pag-ibig dahil naramdaman natin yung pag-ibig ng Diyos. Na una niyang ipinamanig sa atin, na higit na pinaalala sa araw na ito. Kaya din, isa rin yung pagkakataon ng pag-inilay natin na sa daigdig na ito, mag-ingat din tayo. Ay sabi nga natin na pinag-uugutan natin ay pag-ibig. Kasi baka mamaya hindi natin alam. Yung panahon minsan pinag-uugutan natin ni pagka-uwi, ay nakakalungkot. Bahagi yun na naging kaakibat ng istorya ng tao na may mga tao pa na namumuhay sa pagka-uwi. At kaya nilang gumawa ng mga bagay na kung tawagin natin ay kahindig-hindig out of hatred. At yan ay pinaalala ng mga nakalipas na mga gera na dinanas natin bilang mga tao. At kakibat din po nito, mag-ingat din tayo. Kasi kuminsan sinasubstitute natin ang pag-ibig ng
ng mga bagay na material. Baka subconsciously, subliminally, baka akala natin ay pwede nating palitan ang pag-ibig sa mga bagay na material. Kasi baka akala ng iba, mas malaki yung regalo noong magulang ngayon sa kanilang anak. Siguro mas mahal nila yung kanilang anak. Kasi nakikita doon sa alin, sa material na regalo. Pwede, pero hindi na palagi. Mag-ingat po tayo. Kasi may mga pagkakataon na gusto kong ipakita yung aking, dahil hindi ko wala yung aking presensya, anong ibibigay ko? Magandang regalo. Di bali wala na ako. May regalo naman ako. Mag-ingat po tayo, lalong-lalo na sa kapanahunan na ito ng komersyalismo at materialismo. Alam nyo, yung image ng Belen, which is really the depiction ng nangyari, sa ngayon sa banal na kasulatan, lalong-lalo na sa Ebanghelyo na San Lucas, ay alin? Pagkakataon na kung saan ay alin? Sa isang sabsaban. Wala tayong sabsaban dito. Wala naman tayong ng tupa. Ang meron tayong kalimitan dito ay alin? Baboy. Koral. Doon ipinanganak ang anak ng Diyos. Sa loob ng isang koral, tawagin natin o itatranslate natin sa ating karanasan bilang mga Pilipino. Bahagi yun, na pwedeng ipakita natin yung pag-ibig kahit na sa payak na pamamaraan. Bahagi yun. Baka kasi akala natin ay nasa kondominyo may pinanganak sa Jesucristo. Hindi. Sa isang kural. Sa isang sabsaban. Yun po yung huwag natin kalimutan. Kinakailangan maramdaman natin yung pag-ibig na yan. At lalong-lalo ng mga magulang, ipaalala natin yung dakilang pagkilos na yan. Na tayo ay una na minahal ng Diyos. Ano man ang ating katatayuan. At yan ay pinakita niya sa pamamagitan ng pagiging tao sa loob ng isang sabsaban. Pangalawa, bahagi yun, kagabi yun kasi yung nakalagay rito ay yung dalawang San Jose at Mahal na Birhen ay kabataan. Wala pa ho yung kung tawagin natin ay pakainan, yung sabsaban. Yung tawagin natin ay mengger. Kasi po yung ipinanganak kayo, kung tawagin natin ay alin, ginamit yung lugar na yun na tinatawag na alin, ng mga temple shepherds kung tawagin. Ito yung mga bahay ng tupa na ang ginagamit dito ay alin. Kaya po may tinatawag na surrounding clothes, mga lampin. Yung lampin ay hindi sapagkat para doon sa bata. Yung lampin ay alin para doon sa tupa. Kasi kinakailangan yung tupa ay hindi babagsak sa lupa. Sinasalo yun ng lampin para alin, mawalan ng ibang kulay, maging puting-puti. Bakit kinakailangan puting-puti? Yun ang iniaalay sa templo ng Jerusalem. Para saan? Sa kapatawaran ng kasalanan. So bahagi yun na kung saan alin, yung tunay na kabanalan ay nagsisimula sa pag-ibig.
Pwede ka kasi buong mag-araw maglakad ng panahon, pabalik-balik dito sa simbahan. But it will not give you holiness. Kapag walang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ang tunay na kabanalan ay nagsisimula saan? Gawa ng pag-ibig. At ang tunay na pag-ibig magtuturo sa iyo patungo sa kabanalan. Kung yung pag-ibig na yan, hindi sa iyo tumutungo sa kabanalan, hindi galing sa Diyos yan. Hindi yun ang pag-ibig na ipinagkaloob ng Diyos. Kung talagang yan ay pag-ibig, tuturuan tayo maging banal. Kasi yun ang dahilan ng Diyos ng pagiging, ng pagpapahayag ng kanyang pag-ibig. Siya'y naging tao para din. Ang tao ay maging katulad niya. Maging katulad niya banal. At yun ay kinakailangan may kalapit na pag-ibig. At yun ay itinog natin sa harapan ng buong may kapatid. Bahagi yun na kung saan ay makita natin. Sabi nga ho natin, lahat ng ideya din, nagsisimula saan? Inibig ako ng Diyos. Kung minsan ay nakailangan din siguro paulit-ulitin natin na sa gitna ng ating kahinaan, kakulangan. Kung minsan isang teknik ng demonyo yan din. Ika'y walang kwentang tao. Hindi ka kayang mahalin ng Diyos. Hindi ho. Maliw yun. Pinapakilala ng dakilang araw na ito ng Kapaskuhan na kung tutusin tayong mga tao ay hindi kailangan ng Diyos. Pero gawa ng kanyang pag-ibig, ninais siyang makatulad tayo upang tayo ay maging katulad niya sa kanyang pagka-Diyos.